Nagtapos ang nakaraang chapter sa pagkahuli ni Aira sa ginawang trap ng mga pygmies at bilang atake binuksan ng mga yun yung stovetop sa mga table na kanyang dala para subukang sunugin ang kanyang muka. Magagawa kayang mailaga ni Aira ang nagbabantang panganib na ito? Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 172 na pinamagatang Those Pygmies Are Scary. At dito ay patuloy na gumagapang ang apoy papunta sa buhok ni Aira. Sumigaw si Momo na i-unravel niya ang kanyang buhok para hindi maabot ng apoy yung mukha niya pero hindi niya yon magawa. Sa kabutihang palad, to the rescue si Okarun at gamit ang isang kitchen knife ay pinutol nito ang kanyang nasusunog na buhok. Nagsorry si Okarun sa kanya dahil kinailangan daw nito na putulin ang kanyang buhok kaya sumagot siya na wag ito magsorry dahil niligtas siya nito. Si Momo naman ay napansin na may mga gas tank pala sa lugar na ito kaya kung hindi daw sila mag-iingat ay maaaring sumabog ang mga yun. Inabutan niya si Aira ng kitchen knife at sinabihan na putulin nito ang mga buhok nitong nabuhol na at siya na daw ang bahala sa mga apoy. Habang nagpuputol ng buhok si Aira ay biglang nagpalabas muli ng knife catapult ang mga pygmies at nagpalipad sila ng mga kutsilyo papunta kina Okarun at Aira. Pero madaling naprotektahan ni Momo si Okarun habang si Aira ay pinagsisipalang ang mga iyon. Sinabi naman ni Okarun kay Momo na hindi pa rin nila nakikita yung mga pygmies kaya tinanong na lang nito kung gaano karami ba yung kinakalaban nila dun habang si Aira ay patuloy sa pagputol ng kanyang mga nabubuhol na buhok. Sumagot si Momo na milyon-milyon ng pygmies na nasa paligid nila at wala daw paraan para matalo nila ang lahat ng yun. Nagsimulang umakyat ang ilang pygmies sa legs ni Okarun kaya pinoint yun ni Momo sa kanya. Bigla namang hinawakan ni Okarun ng kanyang damit at sinimulan niya iyong tanggalin habang sinasabihan si Momo na tumabi muna kaya nagtaka si Momo dito kung bakit. Pagkaalis ni Okarun ng kanyang long sleeves ay pinanghampas niya iyon sa lapag para subukang pagpagin ng mga pygmies. Habang patuloy naman ang pag-deflect ni Aira sa mga kutsilyo ay pinuri siya nito sa kanyang ideya. Gayunpaman, hindi rin nagtagal na pawalang bisa ang kanyang plano dahil madaling natahin ng mga pygmies ang kanyang long sleeves sa lapag na nagpabahala sa kanya at nagpairita kay Momo sa kung ano ba yung ginagawa niya doon. Lumalabas na ginaya ni Aira si Okarun kaya ganun din ang kinalabasan ng kanyang coat na lalong nagpabwisit kay Momo. Sa kasamaang palad, nagsimula na ring tahiin ng mga pygmy ang pants ni Okarun sa lapag. Habang yung mga sleeves naman ni Aira ay natahi na sa kanyang coat na nakatahi na din sa lapag kaya napasigaw ito na hindi ito ordinaryong knitting speed. Dahil narot na ng pygmies ang dalawa, nag-follow up ang mga ito ng barrage ng knife catapults pero buti na lang ay kahit nakikipaglaban si Momo ay nagawa niyang maprotektahan si Okarun habang ginawa namang shield ni Aira ang kanyang buhok. Gayunpaman, hindi napigilan ni Momo ang ilang pygmies na nasa gilid ni Okarun kaya nagawa ng mga yon na magpadala ng mga karayom dito na nagpaaray kina Okarun at Aira. Sumigaw tuloy si Aira na kinakailangan din ni Momo na protektahan sila galing sa likod. Kaya nagsorry ang nakikipaglaban na Momo at pinaliwanag na marami rin siyang inaasikaso sa kanyang banda. Napakomento si Momo na kalokohan yung nangyayari dito dahil walang katapusan yung paglabas ng mga pygmies at naisip niya din na dahil ito sa creepy na babae na si Koki. Inisip niya na ginagamit ng babaeng yon ng pygmies para atakihin sila. Tinawag niya iyong bastard at sigurado daw na nagtatago yon kung saan pero hindi niya masabi kung nasaan ba yung aura niya dahil sa sheer number ng pygmies. Nagsimulang tumakbo si Momo papunta kay Okarun habang pinapaliwanag na sa ibang salita. Alam ng babaeng yon na malalagay siya sa panganib kapag inatake siya at nagtatago yon dahil yung babaeng yon ang weak point. Habang naiisip niya ito, unti-unting natahi yung mga damit nila Okarun at Aira sa lapag at napasigaw si Okarun dito na natatahi na din sila dahil sa fabric kaya naisip niya na hindi naman nila kailangan ng damit at nagsimula siyang maghubad ng damit niya. Nagkomento naman si Aira na kung kinakailangan niyang maghubad sa harapan ng isang tao ay okay lang kung si Okarun ang makakakita nun. Nakarating si Momo sa may balikat ni Okarun at agad na sinabihan yung dalawa na ipagpatuloy ang pagkilos at ilure nila yung pygmies papalayo para sila ang targetin ng mga yun. Kahit hindi pa naiintindihan ni Okarun yung nangyayari, ay nagsimula pa rin itong tumakbo habang kine-question kung ano yung ibig sabihin ni Momo sa ilure ang mga yun para makaatake. Kaya pinaliwanag ni Momo na tumakbo-takbo sila doon at i-attract ang kanilang mga atake kung saan napakomento naman si Aira na isa ba siyang honorable fool. Tinitigang maigi ni Okarun yung paligid pero wala pa rin daw siyang makita kaya paano daw nila ilulur yung mga yun.
Sa saglit na pagtigil ni Okarun ay sinubukan siyang tamaan ng pygmies ng kitchen knives kaya napatakbo siya ulit. Si Aira naman ay pinakita ang elegance ng kanyang movements habang hinahamon yung mga kalaban nila na tamaan siya. May kumislap sa may harap ni Okarun kaya sumigaw si Momo na merong atake na nanggagaling sa 12 o'clock. Dahil dito ay maangas na naiwasan ni Okarun ng mga lumilipad na kutsilyo na parang professional athlete. At pagkatalon nito ay tila nakakasabay siya sa mga movements ni Aira. Namangha at kinilig si Aira at Momo sa kanya at pagkalanding niya sa lapag ay napasigaw si Momo na ang galing niya. Next level na daw ang physical fitness niya ika nito. Kung saan nerbyosong sumagot si Okarun na hindi ito oras para sa mga ganong bagay. Pinaliwanag niya na hindi niya iyon magagawa habang buhay at sa rate na ito ay siguradong mahihiwa siya doon. Sinubukan ni Okarun na tanggalin ng kanyang kamay sa lapag para makatayo pero nang subukan niya iyon ay hindi niya iyon magawa at lumalabas na nagawa na agad ng pygmies na tahiin ng kanyang kamay sa lapag. Sumigaw naman si Aira sa kanilang gilid at pagkatingin nila dito ay natahinan ng pygmies ang dalawang kamay nito sa lapag. Nagsimulang sumugod ang iba pang pygmies habang daladala ang kanilang knife catapult sa kanila at tila wala na silang magawa dito. Binuksan din ng mga ito ang gas stove na nasa culinary tables na lalong nagpabahala sa tatlo. Tinapat na ng mga nilalang ang kani-kanilang knife catapults kina Aira at Okarun at handa na ang mga ito na ipadala yun. Kita ang lubos na pagkabahala sa mukha nila Aira at Okarun habang hinihintay ang kanilang katapusan. Pero mukhang may sinusubukan pa rin gawin si Momo. Di nagtagal, bigla itong sumigaw na nahanap na niya yung hinahanap niyang skunk. Paasar niyang tinanong yung pygmies kung ano yung problema ng mga ito at bakit hindi daw sila umaatake. Sinabi ni Momo na sigit tamaan nila yung table na hawak-hawak niya gamit ang kanyang power at mukhang hindi daw pala nila yon kaya dahil nandun daw yung precious master nila. Hindi daw aatake ang mga ito papunta sa direksyon ng kanilang master. At habang sinasabi niya yun, na ibinatunan niya yung daladala niyang table sa isang pader at solido iyong tumama sa katawan ni Koki na lumalabas na nakatago ito doon gamit ang isang invisible sheet. At ayun na nga, nagtatago lang pala sa isang gilid itong si Koki no? Sa pulsa ba nga ang prediction ni Momo? Ano kaya ang gagawin nila sa babaeng ito ngayong nahuli na nila yun? Abangan natin yan.